This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Isang umaga, may isang lalaki na nagdesisyon mag-hiking, mag-isa sa isang bundok. Bitbit niya ang kanyang backpack, tubig, mapa, at isang tanong sa puso. Kailan kaya sasagutin ng Diyos ang panalangin ko? Habang umakyat siya, bawat hakbang ay may kasamang pag-asa, pero may halong pagod, takot, at pag-aalinlangan. Ako po si Brother Dave, at ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay. Hindi lang sa bundok, kundi sa puso ng isang taong naghihintay ng sagot mula sa Diyos. Paano nga ba tayo maghihintay ng may pasensya, pananampalataya at kapayapaan? Habang paakyat ang hiker, napansin niya na ang daan ay hindi laging tuwid. May mga batong madulas, may mga bahagi ng trail na halos walang daan. Sa bawat paghinto niya, tinitingnan niya ang mapa, pero hindi niya nakita ang summit. Nagtanong siya sa sarili, tama pa ba yung desisyon na ginagawa ko or direksyon? Sa buhay, tayo rin ay parang hiker. May mga panalangin tayong matagal nang binibitawan para sa kagalingan, trabaho, pamilya, direksyon. Pero minsan, parang walang sagot, parang walang summit. Sinabi sa Awit chapter 27 verse 14, maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ang paghihintay ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na galing sa tiwala. Ang Diyos ay hindi laging sumasagot agad, pero siya ay laging gumagawa. Sa likod ng katahimikan, may kilos. Sa likod ng delay, may layunin. Nakarating ang hiker sa isang bahagi ng mundo kung saan may maliit na kubo. Doon siya nagpahinga. Habang nakaupo, may matandang lalaki na lumapit at nagsabing, ang bundok ay hindi sinusukat sa bilis ng pag-akyat, kundi sa lalim ng natutunan sa bawat hakbang. Minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi oo o hindi, kundi hintay ka muna. Dahil sa paghihintay, natututo tayong magtiwala, magpakumbaba at magpakatatag. I-recognize ang timing ng Diyos. Hindi natin hawak ang oras, pero hawak niya ang lahat. Lahat po ng bagay sa mundo ay may pagkakataon na hindi natin naiintindihan. May pagkakataon sa buhay natin na minsan, ito ba ay pagsubok sa akin ng Diyos? Hindi ba ako mahal ng Diyos? Or bakit nangyayari sa akin ito? Bakit tagal ko nang hinihiling? Bakit inaasam ko parati na gumanda yung buhay ko? Bakit andito pa rin ako? Siguro may tulad ng pag-hiking, kailangan po na nating huminto, umupo at magnilay-nilay. Baka may mga desisyon tayo sa buhay na ginagawa na yun yung nagiging hadlang bakit di natin na-achieve yung mga gusto natin sa buhay. Siguro may mga rason bakit di binibigay, baka hindi yun para sa atin, or baka pag-ibigay sa atin, baka magbago tayo. No? Maraming mga bagay na hindi natin naintindihan, and the only thing para na naintindihan natin yun ng ganap ay we need to seek that to ourselves. Tanungin natin yung ating sarili, bakit kaya hindi binibigay sa atin? Baka may kulang tayo. Alam niyo po, this past days, napaka-busy ng lahat. Alam natin yung buhay natin, no? Busy pag may trabaho tayo, pag may gusto tayong i-achieve. Minsan doble-doble yung trabaho. Minsan pag may ginagawa tayo, minamadali natin para matapos agad. At yung mga bagay na mahalaga, minsan nanineglect natin o hindi natin nabibigyan ng halaga or minamadali natin. What I learned this week is that to calm down,
and to ask the help of God kasi hindi natin ito kayang mag-isa. Manalangin hindi lang para sa sagot kundi para sa lakas na maghintay. We pray for guidance sa Panginoon. We pray na bigyan tayo ng kalakasan habang naghihintay tayo. Alam niyo po, ang paghihintay isang bigay ng Diyos na biyaya sa atin kasi hindi siya madaling matutunan. Especially sa atin na gusto nating biglaan, gusto natin na every time we pray, every time na humingi tayo, andyan agad. Pag hindi binibigay sa atin, sumasama yung loob natin, parang masama yung pakiramdam natin, di po ba? Pero yung panalangin, ito yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon at kailangan natin maintindihan. Enable na maintindihan natin, kailangan natin magpakumbaba at maging isang teachable. No, handa tayong tumanggap ng pagkakamali, handa tayo na turuan, no, ng Diyos. Magpasalamat kahit wala pang sagot. Gratitude builds faith. Sa buhay natin, kailangan natin magpasalamat sa mga simpleng bagay. Yung mga bagay na wala pa tayo, pagpasalamat na natin. I-assume na natin na ibibigay ng Diyos. At yung mga bagay na meron tayo, yun yung titingnan natin at bibigyan natin ng papasalamat. Yung pamilya natin, yung health natin, kahit sa mga simpleng meron tayo, yung cellphone na meron tayo, yung damit na sinusuot natin, di po ba? Yung pagkain na simple na kinakain natin, yung araw, nakakahinga pa rin tayo, na-appreciate natin yung nature. Isa pagdating sa nature, ako talaga fanatic ako ng nature. Ako, mas gusto ko yung nature kaysa sa city. Kasi yung nature gawa ng Diyos yun eh. And alam niyo po ba, for siguro mga months na ito, na ilang months na, hindi na kami nakakapasyal ng aking pamilya sa mga nature. And I'm thinking about going back sa nature. Gusto kong makita at ma-appreciate yung simoy ng hangin. Alam niyo yung hindi mo tinitingnan yung oras. Yung parang gusto mo nang ihinto yung oras at gusto mong tumingin sa langit at magnilay-nilay. And to thank God for all the blessings na binigay niya sa atin. Hindi naman kailangan pumunta tayo sa isang lugar na magarbo or magastos or maglakbay tayo sa isang isla para makaramdam nun. Alam ko sa lugar ninyo maraming lugar na palayan, maraming lugar dyan na pwede ka lang umupo, no? Kasi minsan pag binibigay natin yung faith natin sa mga kaibigan natin, minsan hindi sila sasama sa atin eh, kasi busy din sila. Pero pag motivated kang mag-isa, you just ask yourself na I need to to feel the love of God sa akin. Alam ko talaga na ibibigay ng Diyos yun sa atin. Maglingkod habang naghihintay. Ang paghihintay ay hindi passive. Ito ay active trust. No? Alam ko po na pag sinabi natin yung paglilingkod, hindi yung parang naka-on camera tayo. Minsan yung paglilingkod natin, may pagkakataon sa buhay po natin na yung paglilingkod po natin ay yung mga napilitan tayo. Di po ba? Okay lang yun sa simula. Pero time goes on, kailangan natin maglingkod ng may puso. Yung active trust. No? Naniniwala ako na ibibigay ng Diyos sa atin yung mga hinihiling natin. Ako hanggang ngayon, still, may mga bagay akong hinihiling sa Kanya na parati kong pinapanalangin and I'm hoping in my heart. But I know that God, gumagawa siya ng mga bagay sa perfect timing niya. At talagang may enjoy natin. Hindi lang yung parang dumaan lang siya, no? Dahil hindi siya nagkaroon ng value. Di po ba? Pero pag mahaba yung paghihintay natin at alam natin may hope, no, sa paghihintay natin, God will mararamdaman talaga natin yung too much joy sa puso natin. Magbasa ng mga kwento sa Biblia ng mga taong naghintay tulad ni Abraham, si Joseph, si Hannah. Lahat sila ay pinagpala sa tamang panahon. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating ang hiker ang summit. Hindi ito ang pinakamatayog na bundok, pero mula roon, nakita niya ang buong tanawin, ilog, kagubatan, at ang daan na kanyang tinahak. Napangiti siya, hindi dahil sa tanawin, kundi dahil sa natutunan niya, ang Diyos ay kasama niya sa bawat hakbang. Ang pasensya sa paghihintay ay hindi madali.
Pero ito ay isang uri ng pananampalataya. Kapag tayo ay naghihintay sa Diyos, hindi tayo nag-iisa. Alam niyo po yung paglalakbay sa buhay. Yung parang, sabi ko nga kahapon, yung buhay hindi siya karera. Ito'y pag-i-enjoy natin yung buhay. Bawat hakbang ng buhay natin, bawat oras, samsamin natin. Ramdamin natin yung moment na yon. Kasi yung buhay natin, hindi naman tayo, we're gonna be here for 1,000 years. Hindi naman tayo, big sabihin na small time lang yung paghihintay natin dito. Hindi natin hawak yung buhay natin. Pero hawak natin yung mga pangyayari sa buhay natin. Sa kwento, hindi ganun kataas yung bundok. Hindi yung pinakamatayog. Pero habang andun siya sa taas, no, minamasdan niya yung tanawin, yung ilog, yung dagat, yung mga maliit na bahay. Alam niyo yung horizon. Kung sunset yun, nakikita niyo paglubog ng araw. Alam niyo po, kailan niyo naramdaman uli yun? Habang ginagawa ko to, parang I'm thinking, iniisip ko yung mga ganung bagay. Parang nagiging emotional ako. Kasi doon natin maramdaman yung pagmamahal ng Diyos. Wala na. Pag may mga opportunity na dumarating sa akin, sa ating buhay, isipin natin na God, sana hindi ka mawala sa akin. Sana priority pa rin kita. Kasi minsan hindi natin alam yung pag dumarating ng mga blessing. Akala natin blessing, para yun pala isang test. No? Minsan, halimbawa, gumagawa ka ng paglilingkod sa Diyos. Talagang masaya ka. Simple lang, masaya ka. And then, merong tumawag sa'yo na kaibigan. Sabi ng kaibigan mo, pre, dito sa lugar, merong trabaho dito. And kulang kami. Kung gusto mo, punta ka dito. You felt na meron ka namang simpleng trabaho, pero sabi mo, mas malaki yung sahod doon. And the same time, direct referral pa, no? So, tinanggap mo yung trabaho. Nang tinanggap mo yung trabaho, sobrang busy doon. May overtime pa na opportunity. So you grab that opportunity. Yung tag doon, after ng work, overtime work pa, no? And then hindi mo na malayan for the first week, second week, na parang hindi ka na pala gumagawa ng gawain ng Diyos in weekdays. Kasi noon, weekdays, sumasama ka pa sa mga full-time missionaries. Gumagawa ka pa ng paglilingkod sa Diyos. And then you realize, hindi mo na na-realize na nagbago na pala. And then during Sunday, binigyan ka ng double sahod. Doble ng sahod pag magtrabaho ka Sunday. And then sabi mo una, okay lang, siguro, hindi naman ako tatagal dito eh. Ba mga ganong senaryo. So you grab it. So overtime and then Sunday. Tapos bigla kang nakaramdam ng parang may kulang na. Yung parang one time, ang saya mo nga, meron kang pera, pero parang may kulang na. Then napahinto ka, tulad ng tao sa nag-hike. And you think about, may isang nag-advise sa'yo or isang prompting sa'yo na sabi na yung pag-akyat sa bundok, hindi ito pabilisan, kundi ito ay isang bagay na ano yung mga natutunan natin at ano yung ma-cherish natin. And then you realize na, oo nga, no, sobrang bilis ko na ngayon. Hindi ko na na-cherish yung totoong kasiyahan. And then that person decided to go back. No, tinawagan niya yung trabaho niya na inalisan niya before, and then tinanggap siya. Bumalik siya, nagbalik yung dating sigla niya, yung saya niya, nakapag-spend time siya sa family niya. Alam niyo po, minsan, ito isang senaryo lang, case-to-case basis. But in reality, hindi lang yan tungkol sa sample na yan. Maraming mga example sa buhay natin na kung saan hindi lang trabaho, gamit, opportunity, karangyaan, ipapopularidad, power. Nakakalimutan natin yung importanteng bagay. At kung may meron na magpaparemind sa atin, makita natin yung sarili natin before at ngayon, makita natin yung kaibahan.
Mga kapatid, napakahalaga talaga yung moment na to. I am grateful when I'm praying kung ano yung topic na gusto kong ibahagi. Ay ito yung lumabas sa akin, sa impression ko. Inspiration na gumawa ng paghihintay para sa Diyos. Siya ay gumagawa, siya ay nag-aakay at siya ay nagmamahal. Ang sagot ay darating sa tamang oras, sa tamang paraan, sa tamang puso. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway sa bawat hakbang ng inyong buhay, maranasan ninyo ang presensya ng Diyos. Kahit wala pang sagot, kahit nasa gitna pa ng trail. Ako po si Brother Dave, na nagsasabing, ang paghihintay sa Diyos ay hindi pag-aaksaya ng oras, kundi paglalakbay ng pananampalataya. Hanggang sa susunod, pagpalain po tayo ng ating Ama sa Langit.